Obviously, my opinion matters in terms of the political issues sa Pilipinas. Imagine that video of mine for how many days? Umabot na ng 60K viewers and still trending. So, eto lang masasabi ko. This is what I can say. Natitrigger kayo sa video na yon kasi alam nyo sa puso at isipan nyo na merong mali. Pero ang problema lang, hindi nyo talaga alam kung saan kayo lulugar at sino ang inyong paniniwalaan. So sa usaping fake news, alam nyo naman siguro na noon pa sa panahon ni President Duterte, nalaman ng buong mundo na talagang ang mga mainstream media ay nagpapakita ng biased reporting, di ba? And then now, na maraming issue sa Pilipinas, napakatahimik nila. Pero ang nagbibigay sa atin ng tamang pagbabalita, tamang news, at talagang walang censorship ay ang SMNI. That's the reason why talagang I support SMNI. And it's not because of Pastor Apollo Kibuloy or dahil sa kakyutan ni Edmar, di ba? I support SMNI because they make me aware kung ano ba talaga ang totoong nangyayari sa atin at lalo na kung ano ang ginagawa ng mga politiko sa atin. And to be very honest, hindi lang naman ang SMNI ang nagbabalita ngayon ng mga ginagawa ng mga politiko natin, lalo na tungkol sa Chacha. I encourage you all to watch Ted Filon on YouTube, yung Think About It. Doon mismo, iba't ibang experts ang nagsasalita at nagsasabi kung ano ang maaaring maidulot ng maling pagbukas ng ating konstitusyon. 'Di ba? So, alam nyo, nagsimula lang naman itong SMNI na to, itong problema sa SMNI na to, nung sinabi ni PRRD na dapat buksan ang libro ng mga kongresista. At ngayon, sunod-sunod na ang issue kasi ayon lang makita ang kanilang ginagawang siguro kamalian at korupsyon, di ba? Dapat dun kayo tututok. Hindi sa magiging basher kayo sa mga Pilipino na nagsasabi ng katotohanan at ini-encourage kayo na dapat lumaban na, di ba? Dapat nga sumali kayo sa April 8 maging maisog naman kayo kung alam nyo kung anong ibig sabihin ng maisog.